Technology medyo may complicated ng konti. Malaki ang potential dahil nandito na ang atin sa Pilipinas itong mga ulang. Kailangan lang natin siyang ma-develop into kagaya ginawa natin sa tilapia to improve the quality. Larva ang tawag sa maliliit na ulang at aabot sa 40 araw ang pagpapalaki sa mga ito. Mas mahaba kumpara sa sugpo. Sa ngayon, marami-rami na raw ang naiengganyong pampalaki ng ulang, gaya ng probinsya ng Bulacan at Laguna. Ang iba't ibang hipon sa Pilipinas ay pagpapatunay lamang sa dami ng likas ng yaman ng ating bansa na dapat nating ipagmalaki at alagaan. Sa aming pagbabalik, nakatikim ka na ba ng kuratsa? Ang alimangong walang pahinga. Sarap! Patuloy na yumayanig sa bayan. Dito sa Dasol, Pangasinan, bidang-bida ang alimango sa pagbibigay ng kabuhayan. Nag-umpisa yung crab culture ko sa tatay ko, minana ko na rin sa tatay ko kasi dati na rin siyang nag-aalaga ng alimango. At dahil expert na sa panghuhuli, para sa mga katulad ni Bong na umaasa rito, pati Bong lang ang katapat ng mailap na yamang dagat. Tatlong klase ang patibong na ginagamit sa paghuli ng alimango. Ang bukatot o maliit na kulungan. Ang mas malaking bersyon nito na kung tawagin ay nasa. At ang bintol na siyang pinakamarami nahuhuling alimango dahil meron itong net na mas madali nilang kapitan. Nilalagyan ng isda ang bawat patibong na siyang nagsisilbing pain sa alimango. Saka isa-isang ihahagi sa tubig. Makalipas lang ang halos 30 minuto, may alimango nang makukuha rito. Hindi man ganoon karami ang huli ni Bong sa araw na ito, makababawi naman daw siya kapag sapat na ang laki ng lahat ng mga alimango sa kanyang palaisdaan. Tulad na lang ng isang ito na lampas daw ng 1 kilo ang timbang. Mahigit 300 ang presyo nito sa merkado, kaya naman patok daw na pagkakitaan. Malaking tulong sa akin ang pag-alimango kasi nakakatulong ito sa pamilya ko, nakapundar na rin ako ng maliit na bahay, tapos natutulungan niyang buhayin yung 2 kong anak. Ang mga bakawang tumutubo rito ang dahilan kung bakit daw mainam magparami ng alimango sa bayang ito. Ang mga ugat daw kasi nito ang nagsisilbing love nest o pinag-iitlogan ng mga alimango. Pero ayon sa kanilang municipal agriculturist na si Vilma Nifas, hindi lahat ng mangingisda ay nakaalam ng kahalagahan nito. Yung kasing bakawan, lalo na sa atin, hindi gaanong namumonitor, hindi gaanong napagbabawalan yung expansion ng ating fish pan industry. Siyempre puputulin yung bakawan, gagawing fish pan. Yung fish pan malinis, walang bakawan. Saka yung iba naman, ginagawa ng panggatong. Kaya pinuputol na rin. Kaya naman itong 2005, 70,000 bagong punla ng bakawan ang itinanim dito sa Dasul para magpatuloy pa ang pagdami ng mga alimangong itinuturing nilang yaman. Dahil mayaman ang Pilipinas sa alimango, marami ring tayong naimbentong putahe na gamit ito. Tulad na lang dito sa Hagonoy, Bulacan.
Imbes na manok o itlog, alimango ang inihahalo sa lugaw. Dito naman sa amin sa Bulacan, madaling humanap ng alimango. Kung pumunta ka sa palengke, marami kang ding mabibiling alimango. Igigisa ang mga rekado. Ihahalo ang tirang kanin. Saka sasabawan. Kumpara sa nakasanayang nating lugaw, mas kaunti ang sabaw nito. Bukod sa masarap na lutong bahay, patok na patok ang mga alimango sa mga restaurant na tulad nito. Pambato raw nila ang pinais na alimasag. Buko strips at gata ng nyog ang pinakamahalagang sangkap sa pinais na alimasag. At syempre pa, hindi mawawala ang crab meat na mula pa raw sa mga karagatan ng Rojas sa Capiz. Ano po yung pinais na alimasag, ma'am? Ang pinais kasi, alimango na binalot sa dahon ng saging, pwede din sa dahon ng gabi. Pero ang gagamitin natin today ay dahon ng pechay. Wala pa raw sa Quezon ang native dish na ito. Ang kakaiba rito, hinimay na ang crab meat para mas madali itong kainin. Ang sabi ni Chef, mas maiging gumamit ng babaeng alimasag kasi mas marami siyang taba at mas masarap. Sibuyas, hindi siya pinais kung hindi siya binalot sa dahon. In this case, dahon ng pechay. I-garnish na lang at pwede na nating i-serve ang ating pinais na alimasag. Pinaka-importante pala na lasang-lasa dito sa dish na to ay ang young coconut at gata na ginamit pang halo. Napaka-creamy siya pero hindi siya nakakasuya at hindi siya mabigat sa tiyan. Tamang-tama lang siya. Dito naman sa Zamboanga Restaurant sa Malate, dinarayo ang kuratsa, isang alimangong walang pahinga dahil ibinabiyahe pa ito mula Mindanao. Kumpara sa pangkaraniwang alimango na paborito natin sa mga restaurants, talaga naman agaw eksena itong kuratsa. Bukod kasi sa kulay pula na ito kahit hindi pa luto, hugis at sulok din ang likod nito at extra large ang size. Bakit kakaiba siya sa alam natin na alimango? First dahil sa itsura. And then, mas mahirap siya mahanap dahil deep sea crab siya. Huhugasang mabuti ang kuratsa. Saka ilalagay sa steamer.